magandang hapon sa inyo lahat. Ako nga pala si Ginoong Marlio Cabanta para talakayin ang pinamagandang tanong. Bago tayo bumako sa pananampalataya, Ginoong Gio, maaari mo bang pamunuan ng panalangin? Maaari na kayo po. Kaya dumako lang tayo sa pagkatalangin. Okay? Binibining Giselle, sino ang iwan sa klase? Okay, maraming salamat. Para sa pabalik-aral, okay, Ginoong Gio. Ano ang tinalakayan natin sa nakaraang Ang tinalakay natin yung nakaraan ay patungkol sa mga maikling kwento. Okay, maraming salamat. Bigyan ng tatlong palakpak. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pagmalakalayan, ay gagawa muna tayo ng aktibidad na pinamagandang ilarawan mo ako. Okay? Sa tingin mo, ano muna sa picture, ano ang silbi nito? Mikropono para makapagsalita ang isang tao. Okay? Para sa pangalawa na picture. Diyan nagsasalita ang mga Okay, maraming salamat. So, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa talumpati. Sino ba sa inyo ay merong idea patungkol sa talumpati? Okay, Ginoong Gio? Ang talumpati ay patungkol sa isang bagay na kung saan ang tao ay nagsasalita sa harap ng mga tao para magbigay ng talumpati. Okay, maraming salamat. Bigyan ng limang palakpak. So, tama ang sinabi ni Gio, no? Ang ating talumpati ay nagsasalita sa harapan ng talumpati. So, ating layunin sa araw na ito ay kapag natapos ng aralin ng mga mag-aaral ay nasa pakibasa. Matukoy ang kahulugan at mga uri ng talumpati. Pagpahayag ng sariling opinyon batay sa papel ng talumpati sa pagbabahagi ng talumpati. Makagagawa ng tuntunan talumpati batay sa pagsahing garay. So atin talaga ngayon ang talumpati. Gaya ng sinabi ni Ginoong Gio, ang talumpati ay nagsasalita sa harapan ng kagaya ng manalumpati. Ito ay nagpapahayag ng kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang itong sa harap ng taga-pakinig. Ano sa tingin nyo ang bahagi ng talumpati? Okay. Binibining Giselle, ano ngayon ang bahagi ng talumpati? Meron ka bang idea ano ang bahagi ng talumpati? katawan. Okay, maraming salamat. Okay, meron na talaga dito. Bahagi ng talumpati. Una ay ang panimula. Dito, inilahan nito ang layunin ng talumpati. Kaagapay na sa tila upang kunin ang atensyon ng madla. Halimbawa na lamang ng isang talumpati. Dito mo sa panimula ilalagay kung ano ang iyong paksang gusto mong italakay dito. At pangalawa naman ay ang katawan. Dito ay nakasaad dito ang paksang talakayin ng manulumpati. Halimbawa na lamang kung ano yung paksa yung gagamitin. Halimbawa na lamang ang corruption or kahalagahan ng mga kababaihan. Pangalawa naman ay ang wakas. Dito ay isang buod ng talumpati ay dito ay naglalahan ng pinakamalakas na katibayan sa iyong talumpati. Halimbawa na lamang ang corruption. Dito ay maglalahan ka ng katibayan mo. Halimbawa na lamang ng mga artikulo o paniniwala na upang mahikayat ng pagkilos ng mga tao ayon sa iyong layunin ng iyong talumpati. Ano nga ba ang bahagi ng talumpati? Okay? Ginoong anong pangalan mo? Jan, ano nga ba ang bahagi ng talumpati? Okay, maaari kang tumayo. Ha? Ano? Okay, maraming salamat. Bigyan tatlong palakpak. Okay, Binibini, anong pangalan mo? Liza? Okay, maaari kang tumayo. Ano nga? Pangwakas. Okay, maraming salamat. Ngayon, dumako naman tayo sa uri ng talumpati. Uri ng talumpati ayon sa pamamaraan. Una ang igluto o biglan. Ito ay walang pinapakahandaan sa sinasagawa sapagkat bilang tatawagin ng pananampati at pagsasal. Ito ay hindi ka
hindi ka handa kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung type na pamagat ng iyong malalupati, ito yung pronto o biglaan. Ang alaw-nawan ay extemporaneo o maluluwag. Dito ay binibigyan ka ng konting panahon upang makapag-isip-isip kung ano ang iyong gustong paksang tatalakayin. Pangatlo naman ay preparado, handa dito ay bibigyan ka ng isang paksa upang pinaghandaan ang gusto o sinasalin o sinasaulo at pinagsasanayan pa. Ito ay preparado. Ito naman ay uri ng talumpati ayon sa layunin. Una ay talumpati pampalibag. Ito ay nagpapatawa o sa pamamagitan ng anekdota o maikling kwento. Kadalasan ito ay binibigkas ng pagkatapos ng isang salo-salo. Ito ay isang malumpati na nagpapatawa. Ito naman ay talumpati na nagpapakilala. Kilala nito sa tawag ng panigulang talumpati ay karaniwan lamang na maikli, lalo na kung ang pinapakilala ay kilala o may pangalan na. Halimbawa na lamang ng speaker, halimbawa na lamang itong speaker sa graduation. Naman na yung speaker, di ba? Ito ay nagpapakilala kung ano yun. So, halimbawa na lamang ako si Casey Saberon, graduate from Central Mindanao, ganyan. Pangatlo naman ay talumpating pangkapatiran. Ito ang gamit sa mga panayam o kombinasyon at ang mga pagtitipon pang scientifico at diplomatiko. Pangapat naman ay talumpating nagbibigay galang. Ito ay ginagamit sa pagbibigay galang o pagsalubong sa isang paunahin na pagtatanggap sa kasapi o kaya ay sa mga mawawalay o aalis. Ang lima naman ay talumpating nagpaparangal. Dito ay layunin ito ay nagbibigyang parangal ang isang tao kaya nagbibigay ng papuri ng makabutihang nagawa nito. Ang anim naman ay ang talumpating pangkasigla. Dito ay pumupukaw ng damdamin o impresyon ng mga tagapakinig. Ano ang mga uri ng talumpati ayon sa layunin? Ano nga yun? Magbigay ng isa? Okay, maraming salamat. Bigyan ng 5 palakpak. Mga kaanay at dapat na talumpati upang maging mag-isa. Una ang panimula. Dito, sa bahay ito ay tinatawag ng ang pansin ng mga tagapakinig. Pangalawa naman ang paglalahad. Ito ang pinakatawan ng isang talumpati. Dahil dito, inalahad ang mga isyo ng lipunan o mga nakitang isyo para pagpapahayag ng diwa sa paksang tinatalakay. Pangatlo naman ay panindigan. Dapat mayroon kang panindigan upang ipaliwanag ng mga talumpati ang kanyang pangatwiran o humigil sa isang isyo. May mga layunin itong humikayat ng mga magpapaliwanag sa mga nakikinig. Pangapat naman ay pamimitawan. Dito ay binibigkas ang pangwakas na pangungusap ng mga isang talumpati. Kailangan rin dito ang masining na pangungusap upang mag-iwan ng mga kakintalan sa mga tagapakinig. Ngayon, bago tayo dumako sa ating activity time ay mag-activity tayo ng dugtungan. Alam niyo na ba kung ano ang dugtungan? Alam niyo ba kung ano ang dugtungan? Hindi? Sige. So halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. So bago tayo pumunta sa dugtungan ay ito muna ang kamantayan. Kaya naman, 10 puntos, 10 puntos, magbigkas sa 10 puntos, pagdugtong or transition sa puntos na may kauwang 40 points. Dito, dudugtungan mo kung ano ang nakalagay sa picture na ito. Halimbawa na lamang ng ito halimbawa. Ano ang nasa tingin niyo sa nasa picture? Ginoong Jan, anong nasa tingin mo kung ano nasa picture? Tumayo ka? Wala siyang balay. Wala siyang pagkaon. Dito, dugtungan mo kung ano ang sinasabi niya. Kung ano ang nasa picture.
Halimbawa na lamang, ano? Wala siyang pagkain. Okay, Ginoong Gio, ano to? Dugtungan mo ang sinasabi ni Ginoong John. Ang bata ay walang bahay at nakakaawa. Nakakatawa ikaw, Binibining Gisel. Ang bata ay... Ang bata ay... Ano ang bata? Ikaw ang susunod. Ano ang bata? Walang damit. Okay, Binibining, ano pangalan mo? Liza, ano ito? Ang bata ay nalilimos. Okay, maraming salamat. So, meron na kayong idea para sa ating tugtungan. Maaari pa kayong tumayo? Dito. Maaari ba kayong tumayo? So, ngayon, paunahan mo kung ano ang nasa picture. Meron na kayong idea kung ano ang tugtungan, di ba? So, ito naman yung ibang picture. Ano ito? Dugtungan mo kung ano ang idea mo dito tungkol sa picture. Ha? Burot ng balon. Okay, Ginoong Gio. Gumagawa ng pera. Gumagawa ng pera. Ikaw, Palaki ng pera. kapal. Palaki ng balon. Okay, magpalaki ng balon. Ikaw. Okay, maraming salamat. Maaari na kayong tumayo. Ay, maaari na kayong umupo. Okay, meron ba kayong idea? Sa tingin nyo, mahalaga ba ang kampanya ng talumpati sa pagpapahagi ng damdamin? Oo o hindi? At bakit? Okay, Ginoong Gio, meron ba kayong idea? Sa tingin nyo, mahalaga ba ang tagampani ng isang talumpati sa pagpapahagi ng damdamin? Para sa akin, oo, mahalaga ang gampanin ng talumpati para sa pagbabahagi ng damdamin sapagkat kinakailangan ang pagtatalumpati upang makuha ang mga atensyon ng ibang tao para malaman lang yung ibig mahatid para sa kanila at malaman lang kung ano ang gustong sabihin sa kanila. Okay, maraming salamat. Bigyan ng ibang palakpak si Ginoong Gio. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maraming salamat. Ang tumplat ay hindi lamang isang pagsasitaong hanap sa madla, kundi isa itong makapangyarihang paraan upang paypayan ang ating damdamin, panindigan at saloobin, panindigan at damdamin sa bawat salitang binibigkas. Ang mga layuning gisingin, ang isipan at ukawin ang damdamin ng mga tao ito. Okay, ngayon, lumako na tayo sa pagsusulit. Para sa panuto sa ating pagsusulit, basahin at unawain ang mga tanong at isulat ang titik sa tamang sagot. Kumuha ng isang 1/4 na papel para sa pagsusulit. 1/4. Okay. Para sa number 1, isang paraan na epektibo mahusay ang pagtumpati na dapat iangkong sa isolusyon ng mukha o huwag na magkamot ng ulo ayusin ang pwesto ng kamay. Ano ito? Okay, number 1. Para sa number 2, number 3, number 4, number 5. Okay, maraming salamat. Para sa iyong takdang aralin, gumawa ng sanaysay tungkol sa kapanahong isyu sa lipunan. Para sa pamantayan ito, nilalaman 10 puntos, obligasyon 10 puntos, paggamit ng wika, 10 puntos, kaisahan, 5 puntos, kawastuhan ng informasyon, 10 puntos na may kawang 40 points. Ipapasa nyo ito sa sunod nating tagpuan. Maraming salamat.